Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kung ang blessing ay hihingi ng appointment sa'yo, sasabihin sa'yo ng blessing, pwede mong makausap ka? How would you respond? Sasabihin sa'yo ng pagpapala, pwede ba kitang makausap? Ano ang inyong isasagot? Uy! Sasabihin sa'yo ng blessing, can I have a moment with you? Can I speak with you? Can I have an appointment with you? How would you respond? Okay ba? Ano sasagot nyo? Yes, siyempre naman, no? Choosing ka pa. Eh, si blessing na yung gusto makipag-usap sa'yo. Pero ba't dumadating ang pagpapala, do we really seek the very reason why these blessings are coming? Kayo ba ay napatunayan nyo na sa inyong buhay bakit ang mga pagpapala ay dumadating sa buhay natin? Kasi may mga pagpapalang dumating kasi ipinanalangin. Pero may mga pagpapalang kahit hindi mo ipinanalangin ay dumating. Tama? So ngayon, kung ang pagpapalang yan ay dumating sa iyo, ano sa tingin mo ang agenda? If I will ask you at sasabihin ko sa inyo na, alam mo ba na si Blessing may appointment sa iyo ngayong umaga? Uy! Kung sasabihin ko sa iyo, alam mo ba si Blessing mayroong appointment sa iyo ngayong umaga? Pagbibigyan mo siya? Ilakas siya na may palakpak niyo, pagbibigyan mo siya. Hindi mo na itatanong na, bakit ako na gusto nakausap ng blessing? Anong agenda? Hindi mo itanongin, ano bang purpose? Bakit ako gusto nakausap ng blessing? Ano yung agenda? Ano yung kanyang layunin? Bakit ako gusto nakausap ng blessing? Alam niyo, maraming blessings ang dumating sa atin na they were misused and abused. May mga pagpapalang dumating na naabuso at namali ng gamit. Kaya nga kung minsan, kailangan mo na mag-usap, alam mo ba bakit ako dumating sa buhay mo? Alam mo ba ako na pagpapala, bakit ako dumating sa buhay mo? Alam mo ba yung dahilan? Do you know my agenda why I came to your life? Ito yung mga bagay na hindi natin tinatanong when blessings come. We just try to consume them. Gusto lang natin itong maranasan at mag-enjoy. Pero without asking God, Lord, why these blessings came, malayo yun sa isip natin. Ang ating itinatanong, why problems came? Pero when blessings come, hindi natin tinatanong yun. Ano bang agenda ng blessing sa buhay mo? At ngayong umaga, gusto kong pag-usapan natin, I want you to see blessings beyond on what you see. Nakita mo blessing ito, ano ba ang mga nasa likuran ng mga pagpapala na yun? Yun yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Beyond blessings. So, if you have your Bibles with you, sana maunawaan niyo yung pag-uusapan natin. Sapagkat, kung makikita niyo yan, meron yung tinidor sa likod. Beyond blessings. No? Meron diyang fork at the back. The reason meron yung fork at the back, some places sa European countries ay meron silang kaugalian na kapag ang isang namatay na Christian ay lalaki, lalo na kung may edad na siya, gusto niya bago siya mamatay, meron siyang fork na hawak. Lalo-lalo na pag Christian siya. So, sa mamamagitan doon, nagkakaroon ng pagkakataon mag-share ng gospel ang kanyang mahal sa buhay. Kasi unang-una itatanong, pag nakita yan sa kabaong, bakit may hawak siyang tinidor? Ito po ay some of the cultures ng mga European countries, but not all of them. So pag tinanong, bakit may hawak siyang tinidor? Kasi Christian siya. Because there's more. Yung kamatayan ko, hindi ito nagtatapos dito sa kabao, there is more. Ang mga fork sa European countries ay itinitira yan kapag tapos ng kainan. Kasi may dadating na dessert, may dadating na cake, pero mga salad at ang gamit nila, yung tinidor na yan. So ang kanyang ibig sabihin, kapag ka ang isang namatay na Christian, lalo na kung may edad na, ang gusto niya sabihin, huwag niyo ikalungkot yung aking pagpanaw. Because there's something more.
pagkatapos sa kamatayan ito, meron pang kasunod, which is being with the Lord. Hindi lang basta ako namatay, kundi yung makakasama ko ang Panginoon. So dito, pag may nagtanong sa kanya, mga mahal sa buhay, bakit may tinituro siyang hawak sa kabaong? Sapagkat yung kanyang buhay hindi nagtatapos sa kabaong na to. There's more. Meron pang kasunod. Ito yung buhay sa piling ng Panginoon. Ngayon, bakit ko yung ilagay dito? I want you to understand that blessings came to you, not just for the sake of consuming them. Dumating ang mga pagpapala na yan, dahil meron yung layunin sa likod niyan, beyond blessings. Ano yung agenda, bakit pinayagan ng Diyos ang pagpapalang nasa iyo ngayon ay maranasan mo? Ano yung mga gusto niyang ipahayag sa iyo sa likod ng mga pagpapalang yan? Now, if you have your Bibles, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 15. Bagamat mabasahin sana natin ang buo, subalit masyadong mahaba. We will just start from verse 6. Sige po, basahin natin. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 15. Ito ang sinabi ni Paul. Sabi ni Pablo, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. So, ang kwento ng Corinthians ay yung pagkukwento ni Paul na samantalang siya ay nagbimisyon, tinulungan niyo ako kayo mga kapatid ko sa Corinto. Ngayon, sa Corinthians ay may binabanggit dito na mga pagtatanim na ang basihan ng iyong pag-ani depende sa iyong tinanim. Kung konti tinanim mo, konti aanihin mo. Kung marami tinanim mo, marami aanihin. Pero sabi niya, kung ano pinagpasya ng iyong puso, yun lamang yung gagawin because God loves a cheerful giver. Ngayon ang tanong natin ganito, bakit ba ang pagpapala na dumadating sa atin ay hindi natin nagagawa yung kanyang agenda? Why do you think may dumating sa yung 10,000 last month? Anong agenda ng 10,000 na yun sa buhay mo? Bakit may dumating sa iyo ng 5,000? Hindi mo naman iniisip bakit dumating. Gusto ko pansinin ninyo dito, yung nakalagay sa Bible, dito sa verse 8. Atras tayo. Ilabas natin yung verse 8. Sige, ito, sa pa, yan. Sabi dito ng Bible to, and God is able to bless you. Tanin mo sa isip mo yun. Kaya ng Diyos na ako ay pasaganain. And God is able to bless you abundantly. Kaya-kaya ka ng Diyos pasaganain abundantly. Kaya nga lang, sabi nga natin, ano yung agenda? Bakit ito pasasaganain? So that in all things at all times, upang sa lahat ng pagkakataon, having all that you need, sa lahat ng pagkakataon, sabi nga, you will abound in every good work. Ibig sabihin, upang sa lahat ng pagkakataon, may kakayanan ka magkaroon ng pagkakataong gawa. Ibig sabihin, kaya ka pinasasagana ng Panginoon ng agenda upang sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay makapagkawang gawa, makatulong sa mga kapatiran, sa gawain ng Panginoon, at lahat ng bagay na nais ng Panginoon at tulungan mo. Ngayon ganito, yan sinasabi ng Bible na yan, ito ang problema ng maraming Christians. Yung agenda na yan, ito yung soda.
And God is able to bless you abundantly. Yung so that, yan ang agenda na hindi natin alam. At ayaw natin mag-usapan ang agenda na to, bakit tayo pinagpapala ng Lord? Kasi, ang tingin mo dyan, bawas. Ang tingin mo dyan, yung dumating sa akin, mababawasan, kaya ayaw kong pag-usapan yan. Pero hindi mo alam, yun ang very purpose, bakit kanya bine-bless abundantly. Kaya you have to think, when blessings come, I want you to see beyond. I want you to see beyond, bakit meron ito? Bakit sa dami ng answered prayer ko, bakit ito yung mga sinagot? Sa dami ng mga hiningi ko sa Panginoon, ito yung kanyang mga binigay. Bakit? Ano yung layunin, ano yung agenda na pagpapalaran? I want you to see beyond. Huwag mo lang tingnan yung blessing. Ano yung nasa likod? Ano yung layunin nito? Bakit ito nandito? So, you have to be prepared today because pag-uusapan natin ang mga pagpapalang nasa iyo. Kasi kung gusto mo madagdagan pa yan, makinig ka mabuti. Sabihin mo sa katabi, makinig ka mabuti. Sabihin mo, madadagdagan pa yan. What do you see with the blessings that you have today? How do you treat the blessings that you have today? Paano mo tinatrato ang pagpapalang nasa iyo ngayon? Paano mo siya tinitingnan? At sabi natin, beyond blessing. Ano yung nasa likod dito? Ano yung meron pa sa likod dito? Ano yung agenda ng pagpapala na yan? So, punta tayo sa first slide. So, punta tayo sa first slide. Ito yung mga blessing ng kasaganaan na pwedeng dumating sa iyo. Sabi nito ng Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give. Bawat isa sa inyo, sabi niya ay, gawin ninyo kung ano yung pinagpasya ng inyong puso. Tandaan nyo, ito yung verse 7, ha? Yung binasa natin kanina, verse 6, yung sinabi na, ang sino mang nagtatanim ng kukunti, aani ng kukunti. Ang nagtatanim ng marami, aani ng marami. Verse 6 yun. Ngayon, doon sa dalawang yun, ang pili ka. Ano gusto mo doon sa kukunti? Ang aanihin? O doon sa marami aanihin? Ano gusto mo aanihin? Marami o kukunti? O marami. O ngayon, mamili ka doon sa dalawa na yun. Sabi niya, each of you should give what you have decided. What have you decided in your heart? Yung ba sa kukunti o doon sa mas marami? Sabi niya, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly. Pag magbibigay ka, not reluctantly or under compulsion. Ano yung reluctant? Pag sinabi reluctant, ito yung ikaw ay nag-aalanganing gawin na ang naging resulta hindi mo tinuloy. Yun ay sabihin na reluctant. Yung nag-aalanganin kang magbigay sa Panginoon o magsoli o magtanim kay sister, kay brother, pero nag-aalanganin ka, naging resulta hindi mo tinuloy. Yun ay sabihin na reluctant. Ang compulsion naman, sabi nga ito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Ibig sabihin, you are being forced to do. Ibig sabihin ng compulsion. Yung bang napipilitan ka lang, napupersa ka lang gawin, hindi yun ang gusto ni Lord. Ang kailangan ni Lord, mamili ka. Gusto mo ba naman sa ng pagpapala o konting pagpapala? Mamili ka doon sa dalawang yon. Ngayon, sabi niya, because God loves a cheerful giver. Ang gusto ni Lord, yung cheerful giver. Kaya mamili ka lang anong gusto mo, yung malaking pagpapala o maliit na pagpapala. Pili ka doon. You have to decide in your heart kung alin sa dalawang yon. Ngayon, tingnan nyo. Sabi ng verse 8, and God is able to bless you. Ito yung sinasabi ko. Talaga ang blessing galing kay Lord. Sabi mo sa tabi mo, ang blessing galing kay Lord. Ang blessing galing kay Lord. Tandaan nyo itong word na able. And God is able. Kayang-kaya kang pagpalain ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kaya pa na. Sa kabila naman sa inyo, kaya pa na. O palakpakan natin si Lord. Tingnan nyo, God is able. Huwag nyo lang itong mabibig kasi ng tuloy-tuloy. Kailangan may pause kasi nagmumukhang disable. And God is able. Hindi, and God is able. Hindi, nagmumukhang disable. And God is able to bless you. Ngayon, magagawa ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Hindi na pagpalain, kundi pagpapalang may kasaganaan. Abundantly. Hindi lang pwede kang bigyan halimbawa ng kapraso lang. Kaya kanyang bigyan ng masaganang pagpapala. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, sabi nga, ano yung purpose ng abundant blessing? Ang purpose ng abundant blessing, ito yun, so that in all things. Yan ang agenda niya. So, sabi natin, beyond blessing, may dumating sa yung blessing. Anong agenda? Number 1, to bless you. The number 1 purpose ng
mga pagbabalang dumadating sa amin, very obvious, to bless you. At yung pagbabalang yun, huwag mo na itatanong kung gaano kadami because God, tandaan nyo to ha, your blessing, the measurement of your blessing is not what you desire, but what you are capable of sowing. Ano bang kaya kong itanim sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay sa akin dito ni Lord? Ano to? Istak ko lahat sa rep? Gawa ko ng kamali? Gawa ko ng mga bahay ko mo? Istak ko lahat to? O I will share kung sino yung nangangailangan. Kasi sabi ni Lord, tandaan nyo ha, God is able to bless you. At hindi ka lang niya i-bless ng mga praso lang, kundi abundant, sagana. Yung agenda, so that in all things, at all times, wala kang kakatwiran na wala kang pangbigay, o pangtulong, o pang-share. Sabi ng Bible, having all that you need, you will abound in every good work. Kaya ka pasasaganain ng Diyos, para yung kasaganaan na yun, magamit mo sa pagkakawang gawa. So hindi ito pang personal. Kaya tandaan ninyo, the very reason why God blessed me is for me to be blessed more. Kung alam mo yung objective. Kaya ka pinagpala ni Lord, hindi for personal consumption, itatabi mo lahat. God wants to use you to be a blessing to others. Amen? Palapakan natin siya. Now, puntahan natin yung second slide. At sabi ni Paul, verse 2 ha, sabi ni Paul, for I know your eagerness to help. Ba't sinasabi ni Paul yan? Sabi ni Paul, alam ko kung gaano kagusto ninyo na tumulong talaga sa mga gawain ng Panginoon sa mamagitan ng kanyang pagbimisyon. Alam niyo ba binabasa ko dito, kita ko yung ating church. For I know your eagerness to help. Alam niyo ang church natin, if there's one thing that I'm really grateful of, lahat tayo dito gustong tumulong sa ating church. At napakaraming beses na natin pinatunayan yan. Ultimo estudyante, kabataan, gustong tumulong. Ito sa offering, pati mga bata nag-o-offering. Magmula sa mga adult. Why? Everybody wants to help. Ngayon, ito maganda sinabi ni Paul. For I know your eagerness to help. Sabi niya, and I have been boasting about it to the Macedonians. Tanong ulit, sino itong Macedonians? Ang Macedonians, ito yung grupo ng mga Kristiyano na nakikiusap, matindi yung kanilang pagmamakaawa kay Paul na, Apostle Paul, please naman, patulungin mo naman kami sa ministry nyo dyan, doon sa kanyang pagbimisyon. They were begging to Macedonians. Sila ay naninikluhod. Patulungin niyo naman kami dyan sa ministry niyo na ginagawa, Apostle Paul. Kaya pinagmalaki niya, itong mga kapatid sa Corinto na, sabi niya dito, alam niyo ba, yung mga taga-Macedonia, ibinibida ko rin kayo. Sabi niya sa Corinthians, kung paano kayo napaka-giver. Tinay sabi niya, have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year, you in Achaia were ready to give. Na kayo mismo last year pa lang, nakagayak na kayo sa pagtulong, sa pagbibigay. And your enthusiasm, yung inyong sigla, has stirred most of them to action. Kaya marami sa mga kapatiran, dahil sa inyong damdamin ng pagtulong, pati sila nahaawa. Ang ibig sabihin, dapat pag isa kang Kristiyano pinagpala, dapat nakakahawa lalo ang iyong pagiging mapagbigay. Isa pang click. You must be contagious. Ayan o. Sabi nga, your enthusiasm has stirred most of them to action. Nakahawa. Sana yung pagiging generous mo, humahawa ng iba. Yung pagiging matulungin mo sa church, dapat nakakahawa ka. Sabi mo sa katabi mo, nakakahawa ka ba? O nakakaawa ka? So dito sinasabi natin, you must be contagious. Kaya nga, paano ka ba tumutulong sa ministry nyo, sa church? Ikaw ba ay nagbibigay pa ba ng mga pledges mo ngayon? O hindi na? Alam mo, di na ako nagbibigay ng pledge ko eh. Ganun, hindi na ako nagbibigay. Wala kang kahawa ka na. Kaya lang, hawa mo, negative na. Pero dito, ang sabi ni Paul, your enthusiasm has stirred most of them to action. Nakahawa sila. Sana nakakahawa yung ating generosity. Amen? O palakpakan natin si Lord. So sabi ni Paul, verse 5 ito alam niyo ba na dahil may pangako ang mga taga-Corinto, natutulong kami sa inyo, meron sila mga pangakong pledge dito kay Paul. Pinapunta niya yung mga kapatirang kalalakihan. Punta kayo para maigayak nila yung kanilang sinasabi, itutulong
So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance. Anong dahilan para pinadadalaw niya sila? Sila na mga nangako na magbibigay ng pledge. Sabi niya, no? So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and what? And, pakibasa. And? Ayan. Ulitin natin na. 1, 2, 3, game. Meron silang promise, meron silang pledge kay Paul. Ngayon yung pledge na yun, tapusin nyo. Sabi niya, wag lang pangako. Sabi mo sa katabi mo, wag lang pangako. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo yung pledge mo. Wag puro pangako. So, dito, sabi ni Paul, hindi lang yan contagious. Isa pang click. Continuous. Tuloy-tuloy. Ayan o, you have to finish the arrangements for the generous gift you had promised. Ano ba yung mga pinangako mo kay Lord? Nung bago ka nag-a-apply ng trabaho, Lord, matanggap lang ako, Lord, tutulong ako sa church. Kumusta na? Lord, matanggap lang ako sa negosyo to, sa akin na-applyan ng trabaho, tsaka magawa to negosyo to, magpe-pledge ako, Lord, sa'yo. Nasaan na yung promise na yun? Sabihin mo sa katabi mo, ituloy mo. Sa kabila naman sa'yo, ituloy mo. Ayan o, continuous. So ngayon, pag kaya i-prepare mo, kasi tingnan nyo, last year pa ito eh. Last year pa yun o. Since last year, sabi niya, you are already ready to give. Pinangako mo na yan. Ngayon, tapusin mo. Gawin mo. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo. Huwag puro pangako. So dito, sabi ng Bible, then, it will be ready as a generous gift. Kapag ginakbayan mo na yan, inayos mo na yan, magiging generous gift na yan. Not as one grudgingly given. Hindi ka napipilitan lamang at hindi ka masama ang loob. Tandaan nyo, the purpose of blessing is for you to be blessed more and to be a blessing to others. Isa yun sa agenda niya, kaya kanya pinagpapala. Tayo pag pinagpala, nakakalimutan natin yung sugat. Bakit nga ba ako pinagpapala? Kaya pala ni Lord ako pagpalain, may pinagpala ako. Ano yung objective? Kaya sabi natin, beyond blessing, what is in the purpose ni Lord? Bakit ito pinayagan? So number one, the purpose of the blessing. Of course, very obvious to bless you. Number two, let's go to the next slide. Yan. Sabi ng number two, ano itong nakikita niyo? Garden. Yung mga kabataan kasi, parang hindi nyo na inabot yung yung mga pagtatanim. Ang tawag dyan, seed house. Seed house. Ang sabi ng Bible, He who supplies seed to the sower and bread for food, also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest. Siya na nagbibigay sa iyo ng butil para itanim. Sabi niya, ay kaya din mag-supply, also supply and increase your store of seed. Kaya palakihin yung seed house mo. Sa seed house, makakakita kayo ng iba't ibang klase ng mga crops, ng mga seeds. Sa isang taong nagtatanim, sa isang taong nagbibigay, tumutulong, maraming klaseng pananim, maraming avenues ng pagpapala ang itinanim niya, kaya hindi siya nauubusan. Kaya bakit ang dami mong blessing? Kasi ang dami mong itinatanim. Ngayon, yung store of seed na tinatawag, lalaki yan. You know, He who supplies seed to the sower and bread for food, also supply and increase your store of seed. Ito yan. Dadami, mas lalawak, ang mga pagpapala, ang mga sources of blessings mo because you are being blessed by the Lord at naiintindihan mo bakit niya ito ginagawa. Now, sabi ng 11, you will be enriched in every way. Pasasaganain niya sa lahat ng bagay. So that, ito na ulit, you can be generous on every occasion and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So, ano yung number two? Ano yung second reason or second agenda ng blessing? Bakit ito dumating sa'yo? Ano yung number one natin? To bless you. Number two is to build you. Gusto kanyang patibayin. Gusto niyang dumami ang yung sources of income, quote-unquote. Gusto niyang dumami yung pagkakataon na lalo kang pagpalain ng Panginoon. This is building. Building you para
ka ditong nagkakaroon na ng negosyo. Whenever you give to the Lord, sabi nga ng Bible, he who gives to the poor, lends to the Lord. Siya na tumutulong sa mahirap ay parang nagpapautang kay Yahweh. Sabi nyo ngayon, Diyos na makapangyarihan, napautang mo. He who lends to the poor, lends to the Lord. Siya na tumutulong sa mga mahirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. Ngayon ganito, sa dami na yung pagpapala na tanggap at hindi mo nakakalimutan ang tumulong kasi kaya ka merong blessing para meron kang seed. Tandaan nyo ito ha. Alam mo, pastor, narinig ko, kailangan natin church ng ganito, kailangan ng church ng ganyan. Alam nyo, hindi naman issue kung meron kang pangtulong o wala. Ang issue lagi is, are you a sower? Ako ba ay manananim? Tandaan nyo ha, hindi pinag-uusapan kung may maitutulong ka o wala. Ang pinag-uusapan, manananim ka ba? Sower ka ba? Kasi si Lord, pag nakita ni Lord na sower ka, susuplayan ka ni Lord ng seed. Ayun. Verse 10 ha, tinignan. Now he who supplies seed to the ulit. Now he who supplies seed to the sino ang sinusuplayan ng seed? Sower. So, kung hindi ka sower, ikaw yung swallower, yung pagdating ng blessing, lunod agad. Pagdating ng blessing, luto agad, lunod agad. Hindi ka magpapalain. Kasi nga, ang sinusuplayan ni Lord ng seed, sower. Pag sinabi mo, Lord, gusto ko mong tumulong sa ministry ganito. Lord, gusto ko mong tumulong sa church. Pag nakita ni Lord na ikaw ay sower, He will supply seed. Bakit? Marami siyang storehouse. Marami siyang pagkukunan ng seed para ikaw ay makapagtanim. Ikaw mismo na ngayon na ginagamit ka sa pagtatanim, nalawak din ang iyong store of seed. Pag marami kang pananim, marami kang aanihin, tama? So pag maraming itinanim, maraming aanihin. Ang isang magtatanim sa gawain ni Lord, o kaya sa matatabang lupa, ay marami ang mga pagkukunan ng mga pagpapala. Palakpakan natin natin mga. Kaya po sinasabi ng Bible na siya na pinagpapala ng Panginoon, ang layon ni Lord is to build you. Kaya ka ni Lord binibigyan ng opportunity na makapagtanim para huwag kang maubusan. Sino sa inyo yung kinapos na minsan? Yung iba parang hindi alam ko talaga salitang kapos eh. Sino rito yung nakaranas na rin ng masaganang pagpapala? O sino rito yung mga naubusan na ng pagpapala? O di ba, tanong, bakit naubusan? Huy! Bakit naubusan? O ngayong oras na to, sino may 1,000 sa Gcash? O yung iba? Walang Gcash kasi. Bakit nauubusan? Kasi kaya nauubusan. Makinig kayo ha. Kung ikaw, makinig kayo mabuti. Kung ikaw ay manananim, supply ka ng seed. Pero pag hindi ka manananim, walang isusupply kasi hindi ka nga sower. Swallower ka. Yung pag may dumating, lulong agad. Pag may dumating, luto agad, lulong agad. Tandaan nyo ha, pag may dumating na blessing, huwag mo agad dadakmain. Minsan para tayong aso. Ano yung aso? Pag bigyan ng pagkain, tukbo agad. Pag may dumating na blessing, you ask, Lord, thank you po, pero para saan po ito? Ilan sa atin na nag-post and ask God, Lord, anong purpose, Lord, nito? Bakit ito na sa akin? Kailangan nakaintindihan mo yun. Huy! Ano nangyayari kasi, para tayong parang yung magdanakaw. Nangumpisan siya doon sa pare. Nag-iwan kasi siya ng isang sakong pera doon sa gubat. Nagpunta siya sa kabayanan at tumingin siya ng advice sa pare. Nandun siya sa confessional box. Father, ano pong gagawin ko doon sa isang sakong pera na nakuha ko? Sino ka ba hita? Ako po ikay pugante. Ako po ay bagong laya. Sabi niya, meron po ako nanakaw na isang sakong pera. Ano pong gagawin ko, Mother? Ikaw may gagawin
ganito, hatiin mo ka sa tatlong bahagi. Una, kalahati, ibigay mo sa mga mahihirap. Pangalawang kalahati, ibigay mo sa mga nangangailangan. At yung pangatlo, sa'yo. Salamat po, Father. Pagdating niya sa bukid, sa gubat, wala naman siya binigyan. Kasi sabi niya, sabi ni Father, yung isa daw kalahati, kasi tatlong hati sa akin, hindi ko nila. Eh yung isa daw, ibigay sa nangangailangan. Kaya nga ako nagnakad, nangangailangan ako. Akin to. Kaya ay ako nagnakaw kasi mahirap ako. Eh di akin dinigay ito. Isa para tayong ganun eh. Habit ng habit. Pag dumating yung blessing, you ask God, Lord, why this blessing came? Kailan mo tinanong si Lord sa pagpapala dumating sa'yo? Wala eh. Ano nangyari? Thank you, Lord! Hallelujah! Gastusa na! Diyan din yan! Wala nang pakialam eh. Tandaan nyo sa Christian, may agenda ang blessing pag dumating. Sabihin mo sa kanila, may agenda pala. May agenda si Lord eh. Kaya yung binigay sa'yo, may agenda yan. Kaya huwag mong ginagastos o ginagastos. Yung pray to God, Lord, anong dahilan, Lord, bakit mo ito ko pinayagan? Kaya dito ang linaw-linaw, God wants you to be a sower. Gusto ko niya maging sower. Kasi pag naging sower ka, dadami ang yung mga itatanim. Yung store of seed mo, grabe, ang dami mo ng sources ngayon ng blessing. Pag ikaw ngayon ay meron ng mga sources ng mga blessing, hindi ka na mauubusan. That is why I'm building you. Palapakan natin na ating Panginoon. Ngayon, sa Philippians, si Paul kasi sumulat ng Corinthians, itong text natin. Tsaka sa Philippians, isa lang. Isa lang. Pareho sila ng mindset. Ngayon, alam niyo ba kung bakit ang church in-encourage kayo magbigay? Kasi pagka-tithes, automatic yung solid talaga kay Lord yun. Hindi na tinatanong yun. Lahat na kayo sa bagay kay Lord yan. Pero madali sa offering, desisyon ng puso yan. Ano ba gusto kong anihin? Yung marami? Ay, magbigay ka. Tanim ka na marami. Kung gusto mo mag-ani ng konti, di tanim ka na ng konti. Desisyon ng puso yan. Eh, bukod pa dun, sabi mga pledge pa tayo. Nangangako tayo na susupport tayo sa church, buwan-buwan ganito. Isa yung kinakalimutan na natin. Ngayon dito sinasabi ng Bible, puntahan natin yung next slide. Dito sa next slide, tingnan nyo yung sinabi ni Paul sa Philippians 4:17 to 19. Tingnan nyo bakit sina-encourage ni Paul, yung mga taga-Philippi, na tulungan nyo ang pag-mission ko, tulungan nyo ang church, tulungan nyo yung gawain. Bakit ko ito ginagawa? Tingnan nyo yung verse 17 Not that I desire your gifts. Sinasabi ko sa inyo na ang gawain ng pagbimisyon, ng ministry, ay tulungan ninyo. Hindi dahil gusto ko tumanggap ng regalo. Ano sabi niya? Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. Upang lang lumaki ang credit line mo sa langit. The more you sow, lumalaki yung credit line mo sa langit. May pagkakataon ka lang mag-withdraw sapagat meron kang deposito. Palampakan natin ating Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, hindi dahil sa gusto kong tanggapin regalo niya, hindi. Sinasabi ko ito para sa iyo. Para lalo mo magpanain to build you up. Tumaas ang credit line mo sa langit. Anong akala natin isang pagka tayo ng offering, may contribution, may pledge na naman. Oh, hirap naman ito. Hindi mo alam. The church is giving you the opportunity to be blessed more. Panalo ko pagpanain ng Panginoon. Kaya ano mapapansin niya, sabi niya, not that I desire your gifts. Hindi dahil sa gusto ko tumanggap. Pero alam niyo ba, pag ako sabi ni Paul na nagmi-mission, ginagawa ko yung pag-ministry, yung pag-church, yung paglilingkod sa Panginoon, sabi niya, ang gusto ko lumaki ang inyong credit line sa langit. Bakit? Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran ko, ay isusupply lahat ng pangangailangan ninyo. Dahil ako ay binibless nyo. Tingnan nyo yun ang 19. Sabi niya, and my God, yung Diyos ko, will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. At sinasabi yung aking Diyos na inyong na aking pinaglilingkuran ay natutuwa sa ginagawa rin yung pag-supply sa akin. Kaya naman ng Diyos ko, isusupply lahat ng pangangailangan. Kaya kung makikita nyo dito, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Mauubos mo ba ang kayamanan ng langit? Hindi mo mauubos. Ang sabi sa Tagalog ng Biblia,
at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Pagpapalaan niya kayo at tutugunan ang lahat ng inyong pangangailangan. Bakit? Kasi pinagpala niyo yung pagmimisyon ni Paul. Pinagpala niyo yung church. Pinagpala niyo yung gawain ng Panginoon. Kaya ang gagawin ni Lord, the Lord is building you. Lalaki ang credit line mo sa langit. Ibig sabihin, lalaki ang credit line mo. The more the Lord will bless you because my God will meet. Ano ibibig ni Lord? Will meet what? Uy. And my God will meet all your needs. Pati toothpaste mo. Uy. Kahit hindi ka nagtututbrush, bibigyan ka ng toothpaste. Uy. Nalapakan naman natin si Lord. Kahit walang shampoo sa ulo, bibigyan ka ng shampoo. Head and shoulders. Why? Because my God will meet all your needs. Amen? Palakpakan natin. Kaya, ang isang nagtatanim, tinataniman ang gawain ng Panginoon ng pagmimisyon, hindi na uubusan. Because, meron siyang mataas na credit line, at ang supplier niya ay ang Diyos ng kalamitan. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, balik tayo sa ating team. Ano yung ating team? They are blessing. So, anong agenda niya? Ano number 1? To bless you. And number 2? To build you. Para ikaw ay lalong mabuo, lalong sumagana, mawawalan ka ng masyadong pag-aalala. Alam mo yung mga sower? Yung mga sower, sila yung mga taong hindi nag-aalala kahit wala nang isasain. Kasi alam nila, God, my God, will supply all my needs. Amen? Palapakan natin sa mga bisang ka. Okay, punta natin yung mga ito. Let's go to the third slide. Third main point. Sabi ni Paul, ito si Apostle Paul, sinulatan niya yung mga kapatid natin. Sabi niya sa verse 5, 2 Corinthians chapter 9, verse 5, so I thought it necessary to urge the brothers. Sabi niya, kaya naisip ko na kinakailangan itong mga kapatid natin, ay puntahan kayo. Ganyan mo mga importante ito. Hey, listen. What I say. Napaka-importante ng third main point natin. Sabi dito ni Paul, so I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you have promised. Tapos sabi niya, kayo na mga kapatid dyan sa Corinto, gusto kong ipaalam sa inyo na naisip ko na yung mga kapatid natin ay pumunta sa inyo in advance para yung promise ninyo ng mga pledges na tulong ninyo sa church ay maihanda nyo agad. Yan o. Sabi niya, to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you have promised. Ano ba mga promises natin? Lord, pag-bless mo ko, may bless kita. Lord, yung aking pledge, bibigay ko po ito to ganito pledge. Bisa nakakalimutan na natin eh. And sometimes we intentionally ignore pag alam mong kulang ka na rin. Don't do it. Lalo kang mahubusan. Dahil promise niya kayo. Then sabi niya, pag pinuntahan na kayo ng mga kapatid na yan at maihanda nyo na, then it will be ready as a generous gift. Magiging gift na siya kayo. Hindi yung dadating kami dyan ng biglaan. Tapos yung pangako, pangako niyo pala din, sabi niyo, magtutulong ngayon sa gawain ni Lord. Mamumuwersa ka ngayon para silang pinugwersa. Ang kalalimasan na yun dito, napilitan sila. Dapat not as grudgingly given. Hindi masama loob mo. Para ano yun, parang bigla kami dumating, pagdating namin dyan, hindi kayo ready. O sige na, meron ba na ako kayo? Sige na, hindi nga mga ready. Kaya hindi ready niya. Pinakunan yung mga kapatid na yan para i-ready niya yung tulong niya. Ngayon, itong grudgingly given, marami sa atin may ganitong feeling. Minsan nakakala mo sa pag-o-offering ay ikaw ang nagbibigay ng pabor sa Diyos. Tandaan mo, God owns everything. Punta ka sa Genesis 1:1 kung nagyayabang ka. Sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nalikha niya ang langit at ang lupa, wala ka pa noon. Kaya wag mo ipagmamalaki na kung ano mang meron ka. Ayaw mong ibigay kay Lord, pinagdadamot mo kay Lord, kasi akala mo sa'yo. Lumabas ka sa mundo, walang sakit. Lahat ng meron sa'yo, galing sa Panginoon. Wala ka pa noon, wala pa magulang mo.
nakalikha na ang Diyos ng langit at lupa. Kaya huwag ka magmamalaki. Ngayon, may pangako ka, Lord, maglilingkod ako sa iyo, magbibigay ako sa iyo. Bakit ka naubusan? Kasi you chose to ignore. Kaya ang ginawa dito ni Paul, pinapunta yung mga kapatid, i-prepare niyo yung mga pangako ninyo. I'm giving you opportunity to settle things with God. Ano ang mga utang mo kay Lord? Sila na-share pa yung utang nila kay Lord. Ano ang mga utang mo pledges kay Lord na hindi mo sinuli? Ano yung mga pinangako mo hindi mo ibinigay? Lahat yung counted kay Lord. Kaya sabi dito ng Bible, kaya yung iba, nagpapatong-patong, kaya ang nangyayari, sama ng loob ang nararamdaman. Di ba naman to? Bigaya na naman, contribution na naman, ano ba naman klaseng church to? Puro ganito, puro ganon. Sama ng loob. Pagdating sa bigaya na, sama ng loob. So ano yung third objective o agenda ng blessing? The third agenda is to, iba siya, break you. O kata ko ba, pastor, to build me? Bakit break me? Yeah, let me explain. Akala ko ba ang second objective ng blessing is to build me? Bakit dito, break me? Alam niyo ba kung anong binibreak dito ni Lord? Gustong alisin ni Lord sa'yo yung idea na magkaroon ka ng karapatang sumama ang loob. God is breaking this feeling. Hindi ito sasabihin ni Paul sa Corinthians if the church of Corinth was faithful in giving. Alam ni Paul ang kanilang feelings pagkabigayan na. Pagdating sa pagtulong, hindi lahat talaga bukas ang puso. Yung iba sa kanila masama ang loob, offering na naman, ayoko niyan. Pledge na naman pag-uusapan, ayoko na yan. Nag-remind na naman yung finance sa responsible, ayoko niyan. Nag-remind na naman si Ate Mira, ayoko niyan. Sometimes we hate it. Kaya pag nagbigay ka, grudge na. Masama na loob mo. God wants to break it. Gusto niya i-break yan. Wala kang karapatan para sa mga ano. Wala. Lahat ng nasa atin ay galing sa Kanya. He owns everything. The Bible says, sabi ng Bible, sa Kanya ang ginto at lahat ng mga pila sa mundo ito. Walang sino na nagmamahari na kahit ano. Maging ang suot mong damit ngayon ay hindi yan sa'yo. Kaya kung sinod maniningil ng mga ipinangako natin sa Kanya, walang matitira sa atin. Walang matitira. So dito ang binibreak dito ni Lord, yung akala mo may karapatan kang sumama ang loob, wala. Lahat ito galing kay Lord. Kaya nga sabi niya, para maiwasan ito, sabi niya, papupuntay ko dyan yung mga kapatid natin para makapag-prepare kayo ng maaga. Kaya talaga naman ang offering, ang mga pledges, ang tithes, piniprepare talaga na maaga yun eh. Pero nangyayari kasi, hindi natin ginagawa yun. Anong nauna? Pang-load. Ang punta ng Jollibee, ang SM. Uubusin mo muna natin kung anong matira, yun ay kay Lord eh. Kaya man nahuli, eto na lang eh. Hindi ka na magbibigay. Hindi mo na isosoli yung para kayo. Sabi mo sa katabi mo, isoli mo. Sundan mo para hindi ka maubusan. Kaya tayo nauubusan eh. Yung para kay Lord, ginagastos mo eh. Huwag mong gastosin yung para kay Lord. Ilang beses mo lang inutang ang tithes mo. Ilang beses mo lang ipinangako na ibibigay mo siya, hindi mo ginagawa eh. Kaya huwag ka magtaka mo, nauubusan na. Ubus talaga yan. Alam niyo, masakit nga. Dito, hindi ka lang naubusan. Nadagdagan ka ng mabayaran. Bakit? Hindi ka lang naubusan, nadagdagan ka ng magkakagastosan. Iwas ka ng iwas. Alam mo, makakaiwas na kay Lord. Ano nangyari na yun? Lahat ng para-paraan mo, para di mo isoli yung para kay Lord, ginagawa mo. Ano nangyari? Biglang nagkasakit yung anak mo. Biglang nagkasakit si kuya, si ate. Gastos lahat, lalo lumaki. Kasi iwas ka ng iwas sa mga pangako mo kay Lord. Ilang beses tayo nangako sa Kanya. Your generous gift, dapat ginawa mo na yan because it was promised. Sabi mo sa kanya, kumusta yung pangako mo? Ang dami natin promises. That's why you have to ask, anong purpose ng blessing? God wants to break that kind of thinking. Alisin mo yun. At huwag kang magkakaroon ng damdamin na sasama ang loob mo. Wow. Wala tayong karapatan sa mga ano. It was a promise. At kung titignan niyo ang katapatan ng Diyos, sobra-sobra. Ngayon, so, ano ba yung kanya binibreak dito? Punta tayo sa next slide. Ito. Ito yung sinasabi ko na pinaninilig ka dyan ni Lord. Yung
minana nating kultura, yung minana nating aral, mga minanang kultura, sabi na, kahit na ano yan, magkano lang yan, basta hindi ka napipilihan. Totoo yun. Pero sino ba ang nangarap ng kukunti? Lahat naman ang pangarap natin, masaganang buhay. Amen? Kaya kayo dito, tanongin mo sarili mo, bakit ako nauubusan? Ayan. Remember this. Whoever sows sparingly, siya na nagtatanim ng kukunti. Ganito, konti lang. We also reap sparingly. Kukunti rin. Konti din natin, hindi mo konti rin. Pero whoever sows generously, siya na nagtatanim ng sagana, we also reap generously. Kung tinatanim mo masagana, masagana rin ang aanihin mo. Kaya ka nauubusan kasi ang pinili mo, yung kukunti lang. Kaya nga, mamili ka, ano ang dinicide ng puso mo? Each of you should give what you have decided in your heart. Wala namang mag-decide talaga ng kukunti. Ang gusto mo, masaganang ani, masaganang buhay. Amen? Ngayon, gusto i-break ni Lord dito, yung thinking mo na, okay na kahit magkano, hindi. Pangako ni Lord sa'yo, abundant life. Masaganang buhay ang pangako ni Lord sa'yo. Kaya kung masaganang buhay ang pangako ni Lord sa'yo, pangarapin mo rin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kung si Lord ka ang pangarap sa'yo, masaganang buhay. Dapat pangarap mo rin ang masaganang buhay. Kaya dito, sa maliliit na mga bagay, nagkakasubukan tayo eh. Kaya, kalaubusan kasi kung hindi natin mo eh. Gusto mo ng mas malaki anihin? Magtaling ka ng mas marami. Para ikaw naman lalong umani na mas marami. Para hindi ka mauubusan. Ano ba mas madaling maubos? Yung konti o yung mas marami? Yung madaling maubos, kung konti, marami. Yung konti. Yung mas marami, matagal maubos yan. At kung ikaw ay nakakaalam pa ng cycle of sowing, alam mo yung cycle of sowing? Kanina, pinakita ko sa inyo yung store of seed, yung seed house. Atras na natin yan. May papakita na. Atras na natin yung seed house. Nasa number 2 ito. Yung ako ay elementary, meron kaming seed house sa school. Tunuturuan kami magtanim ng pechay, magtanim ng munggo. Tapos meron kaming seed house, ganyan seed house. Pagpasok mo yan sa seed house, meron dyan isang malaking karatula. Nakasulat doon, no? Doon ha, sa seed house namin, nung ako elementary. If you don't like the kind of crop that you are reaping, check the kind of seed that you are sowing. Ulit ha? If you don't like the crop that you are reaping, check the kind of seed that you are sowing. Hindi ko makalimutan yun. Elementary ako. Ay 58 years old na. Ang lakas ng impact. Kung hindi mo gusto yung klase ng inaani mo, suriin mo yung klase na itinatanim mo. Kung ang itinatanim ko ay maliit, o kaya pangit na naoy, pangit yung lahi, hindi ka talaga makakakita na magandang ani. Kasi pangit na yung lahi. Kaya kung gusto mo ng magandang ani, magandang lahi, check mo. Gandahan mo yung punla. Ganun din. At kasama niya, baliktaran kasi yan. Sa likod naman noon, ng aming seed house, may nakalagay. Sabi niya, if you want a cycle of reaping, then learn the cycle of sowing. Okay ba? If you want to learn the cycle of reaping, kung gusto mo yung matutunan yung cycle, yung lagi na umaari, yung cycle of reaping, sabi niya, then learn the cycle of sowing. Hindi mo rin umaari ka na, hinto ka na. Tuloy-tuloy ang pagtatanim. Sa loob ng church, bago mo umalis, impress mo kay Lord, sino bang gusto mong taniman ko rito sa church? Pero meron isang estudyante dyan, sasabihin ni Lord sa iyo, anak, taniman mo nga yung estudyante niya. Be open for that. Maybe God is telling you something. O gusto mo i-bless halimbawa si Kuya Ruel, o sino man dyan, sinasabi sa inyo, let the Lord speak to you. Kasi yung pribilehe yun, para kanya i-build, para lalo niyang pagpalain ang buhay mo. You have to learn na ang pagpapalang katulad ng mga ito ay building you up. Iba't ibang seed yan, pero pag yan lahat ay sumagana na, itong seed na ito, ng iyong mga tinanim, ang bubuhay sa iyo. Palakpakan natin ang
sa slide sa number 3 kanina. Ito. So sabi niya, remember this. Remember. Tandaan niyo ito ha. Nauubusan ka ba? Kinakapos ka ba? Sino-sino mga tinataniman mo ngayon? Anong klase pagtatanim? Mamili ka. Remember this. Doon ka ba sa pagtatanim ng kaunti? O sa pagtatanim ng marami? Pero, alin man dyan, each of you should give what you have decided in your heart. Alin dyan ang gusto mo? Anong dinicide mo sa puso mo? Diyan ang i-decide mo dyan, yung masaganang buhay, masaganang ani. Kasi pangarap ni Lord sa'yo, masaganang buhay. Sabi mo sa katay mo, hindi ka dapat naubusan. Ulitin natin, kalabitin mo yung katay mo, hindi ka dapat naubusan. Hindi ka dapat naubusan. Ngayon, sabi niya dito ha, tira nyo. So pagka tayo nagbigay, sabi ng Bible, not reluctantly or under compulsion, for God loves the cheerful giver. God wants to break it. Huwag mo isipin na ang nasa iyo ay pag-aari mo. Tandaan mo, lumabas ka sa mundo, walang pag-aari. Pati hininga mo, hindi galing sa galing kayo. You have to be faithful with all the blessing that allowed by the Lord na maranasan natin. Isa lang ang tanong, Lord, bakit po ito dumating sa akin? Please. Alam niyo, pagka natanong yung si Lord na gano'n, it's already a sign of maturity. Nagiging nagiging qualified ka na to receive more blessings. Kasi hindi ka na hindi ka na yung parang aso na pagdating ng pagkain mo agad eh. Wala ka makikita ng aso na pagkabigay mo sa kanya, ay nag-isip ka muna. Bakit mo ito binigay sa? Wala eh. Tao, kayang gawin yun. Kasi we can decide. We can pray. Amen? So pag dumating yung pagpapala, manalangin ka muna. Lord, bakit ito dumating? Ano po lalo mo rito? Alam ka na, nag-pray ka ng 2,000, dumating 5,000. Ba't sumobra? Tsaka yung sobrang yun din yun sa'yo. Pangtanin yun. Dahil 2,000 na ang pinag-pray. Amen? So, ulitin natin ulit dito ha. Ano yung ating theme? Beyond blessing. So, ano agenda niya? Ano number 1? To bless you. Number 2? To build you. Gusto ng Lord, pasaganahin ka ba? And number 3? To break you. Alisin niya sa isipan mo yung parang ikaw nagmamayari ng lahat ng bagay. Tandaan niya, God is able to bless you. Only God is able to bless you. Kaya i-break mo yung idea na lahat ng meron ka, igaling sa sarili mong sikap, dahil ikaw ay makatrabaho, ikaw ay nagiging siya, tandaan nyo ito lagi. Ang binibigay sa iyo ng Lord, hindi lang yung kakayanan para ikaw ay sumagana. Kasama binibigay ng Diyos sa iyo, kakayanan, kaalaman, at kalakasan. Lahat yan bigay niya. Kasi kung wala ang lahat ng Lord, hindi mo mararanasan ang pagpapalang ibinibigay niya para sa iyo. Amen? Sa pagpapalang para kay Lord? Napunta natin yung third slide. Gusto na mo kinalaman ng slide na ito. Gusto ko maintindihan ninyo. Kaya binibreak ni Lord yung idea na akala mo may karapatan ka sa mga pagpapalang dumating sa iyo. Tandaan mo kung saan nagsimula yan. Ikaw ba ay tumaas ang ere mo nung pinagpala ka? Nagbago ba ugali mo nung pinagpala ka? Naramdaman mo bang medyo yumabang ka ng konti? O sa tingin mo ngayon, yung blessing na to dahil sa ako ay matalino, ako ay malakas. Tandaan mo, hindi gaganda ang buhay mo kung wala yung verse na yan. Umatras tayo, chapter 9 yun, di ba? Chapter 8 tayo. Ano ang ginawa ni Jesus? Bakit ka nananagana? Sa verse 9 and 8 and 9 ng 2 Corinthians, I am not commanding you, sabi ni Paul. Yung inuutusan. Pero pinagkukumpara ko lang yung kasigasigan ng inyong sinasabing pagkakaloob at paglilingkod. But I want to test. Sabi niya, gusto ko subukin yung sincerity ng pagmamahal niyo sa mamamagitan, sabi niya, ng kasigasigan din ng iba sa pagbabinay. Tingnan yung verse 9. For you know, hey listen, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Yung biyaya ng ating Panginoong Jesus. Anong ginawa niya? That though He was rich, sa kabila ng siya ay mayaman, yet for your sake He became poor. Sa kabila ng siya ay mayaman, sabi niya, ay nagpapakadukha alang-alang sa inyo. So that you, through His poverty, might become rich. Na kayo, sa pamamagitan ng kanyang kalukhaan, ay yumaman at maging masagana. Ano pinag-uusapan? Ganito. Kaya ka nakakaranas ng kasaganaan dahil sa kanyang kamatayan. Kasi kung hindi namatay si Jesus sa
krus, wala kang access sa langit. Wala tayong access sa Diyos Ama. Dumamatay si Jesus, minana natin ang lahat ng meron siya dahil katulad natin ay nagkaroon tayo ng karapatan bilang maging anak. Kaya ang sabi ng Romans, kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak, hindi ba niya kayang ibigay ang mga bagay na material sa mundo ito kasama ng kanyang anak? Dito, kaya nakakaranas ang Christian ng kasaganaan dahil meron Jesus na namatay para sa lahat. Nung namatay siya, nagkaroon tayo ng access sa langit. Nakakatawag tayo ng Ama ko. At dahil anak na rin niya tayo, kung ano yung meron yung anak na si Jesus, we also have the same inheritance. Meron din tayo mga minanang, mga pagpapala. Kaya sumasagana ang buhay natin. Kaya pinapatawad tayo. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon, pinapaglimbanan. Ang nakikita niya sa atin, yung tugo ng kanyang anak na tumigil sa krus, hindi na yung karumihan natin sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ating Panginoon. Sabi ng Bible, though he was rich, yet for your sake, he became poor. So that through his poverty, we might become rich. Kaya, kung maganda buhay mo ngayon, maganda sweldo mo, maganda ang takbo ng finances mo, meron kasi Jesus na naman kaya masagana ang buhay mo. Huwag mo siyang huwag mo siyang pagmalaki na, kasi ako to eh. Kailangan ni Lord na maranasan yung kamatayan para maranasan mo yung kasaganan. Amen? Labas natin ating conclusion. Tatayo lang tayo lahat. Ito yung ating conclusion. When blessings come, always seek what is beyond. Pag dumating ang pagpapala, lagi ninyong hahanapin, Lord, ano po ba ang mga nasa likuran nito? Why the blessings came? Lord, anong layunin mo? Bakit ito dumating? Amen? Tayo natin mo. Amazing grace. How sweet. Lazarus.